Miss Bel Mariano, abay hinangaan dahil sa ginawa niya paging masaya. Katulad po ng ginagawa ngayon ni Miss Bel. Alam niyo po ba na sobra yung exploration, sobra po yung kanyang mga naranasan ngayon sa kanyang solo era projects. Dahil ang dami niya pong na-explore. Number one, may mga tao po siyang talagang hindi lang niya naging katrabaho but still naging kapamilya niya pa. Yan ang ilan sa mga pasasalamat ni Miss Bel kasi nadagdagan siya ng nanay sa katauhan nga ng Diamond Star na Miss Maricel Soriano. Kasabay nito, ikinuwento rin ni Bel kung paano po talaga siya nag-grow dito po sa kanyang first ever solo era project without the shadow of Mr. Donnie Pangilinan. Habang si Donnie po, ine-explore naman ni Donnie yung kanyang other side. Kasi nga naman, di ba, kung mananatili lang po sila na magka-lab team, hindi na po sila aalis dun sa comfort zone nila. Hindi nila may explore yung sarili nila, di ba? So, si Donnie pala, pwede pala siya sa mga action series, di ba? So, hindi niya po hindi niya makikita yun, di ba? Kung hindi po siya lalabas sa comfort zone nila ni Miss Donnie, Miss Bel Mariano. Kaya naman, that's really a good thing, no? Maganda rin po siya. Although, may mga nakakamiss sa kanila pong proyekto together, pero darating din naman tayo sa punto na magkakaroon pa rin yan kasi may mga endorsement, meron pong mga brands na nagtitiwala sa kanilang dalawa pag sila po yung magkasama. Pero, alam niyo po ba na laman po ng balita ngayon si Miss Bel Mariano, yung mga international news, yung Forster, sabi dyan, no, yung Crown 4 News na kung saan in-interview po siya doon. At narito po yung nilalaman ng interview. Sabi diyan, isa sa pinakakapansin-pansin na katangian ni Miss Bel Mariano ay ang kanyang kakayahang lumampas sa entablado at sa harap ng kamera. Yung kanila pong news is translated into English. So, tinatranslate lang natin into Tagalog para mas maunawaan po ninyong lahat. So, sabi diyan, lumalagpas daw sa entablado at sa harap ng kamera upang makipag-ugnayan sa mga tao bilang isang tunay na tao. Hindi lamang bilang artista, sa kanyang pagbisita sa San Francisco, USA, naging sentro ng atensyon ang kanyang taus-pusong pakikipag-ugnayan sa mga kababayang Pilipino na naninirahan doon. Biruin ninyo, nagkaroon siya ng panayam, no? Sa panayam niya sa Crown 4 News, ibinahagi ni Bel kung gaano kalaking kagalakan ang kanyang nararamdaman nang marinig ang mga kwento ng mga Pilipino na nasa diaspora. Mga kwento ng sakripisyo, tagumpay at patuloy na pagmamahal sa bayan kahit malayo sa Pilipinas. Ayon kay Bel, isang delight o tunay na kasiyahan ng bawat pagkakataon na siya'y nakakakausap ng mga Pilipinas sa Amerika. Ikinuwento rin niya na bawat hello at bawat simpleng kwento ng buhay ay may dalang inspirasyon. Hindi raw di umano biro ang marinig kung paano patuloy na pinangahawakan ng mga Pilipino sa ibang bansa ang kanilang kultura at pagkakakilanlan kahit naharap sila sa mga hamon ng pakikipagay sa ibang lahi at sistema. Para kay Bel, ang pakikipag-ugnayan na ito ay higit pa sa pagiging isang artista. Kaya nga sinabi dito na ginawa niya Bel to out of love, no? Kasi kung tutusin, hindi niya naman po kailangan magkaroon ng interaction, diba? Pero ginagawa niya to kasi gusto niyang marinig at gusto niyang makarelate, no? Sabi dito, ito ay isang pagkakataon upang maipadama sa kapwa Pilipino na sila ay bahagi ng isang malaking pamilya na lahing kayumanggi. Ang kanyang pagkilos sa isang paraan upang iparamdam sa mga Pilipino sa ibang bansa na hindi sila nakakalimutan ng mga nasa Pilipinas. Sa bawat ngiti, yakap at kwentuhan, nagiging tulay siya ng kulturang Pilipino at pagkakaisa ng mga kababayan saan mang panig ng mundo. Alam niyo po yung ginawa ni Miss Bel Mariano sa San Francisco, hindi lamang ito simpleng pagbisita ng isang artista sa mga fans. Ito ay simbolikong pagkilos na may malalim, no, mas sinasabing malalim at makahulugan sa usaping kultura, identity at diaspora ng mga Pilipino. So, ang artista bilang tinig ng kultura, si Bel po ang sinasabing sa modernong panahon, madalas nating nakikita ang mga artista bilang mga personalidad na nakikita lamang sa telebisyon o pelikula. Ngunit sa pagkakataong ito, ipinakita ni Miss Bel Mariano na ang pagiging artista ay mas mataas na layunin, ang maging tinig ng kultura at inspirasyon ng bayan sa pakikipag-usap sa mga kababayan natin sa Amerika. Hindi lang niya ipinakita ang kanyang kasikatan, kundi ipinadama niya ang halaga ng koneksyon sa sariling ugat. And of course, syempre po, ang nagkaroon din po ng tinatawag na connection, no? Yung kahalaga ng koneksyon ng mga Pilipino sa ibayong dagat. Ang mga Pilipino kasi sa diaspora ay tinaguri ang modern day heroes dahil sa kanilang sakripisyo sa pagpunta ni Bel sa San Francisco at pakikisalamuha sa kanila. Parang ipinapaalala niyang hindi lamang remittance o dolyar ang mahalaga mula sa mga OFW na mga migrant, kundi ang kanilang mga kwento, emosyon at kontribusyon sa pagpapalaganap ng kulturang Pilipino. Ang bawat Pilipino sa ibang bansa ay may sariling laban din. May mga kwento, may mga lungkot, hirap at tagumpay. Kaya ang simpleng pakikinig ni Bel sa kanilang mga kwento ay isang makabuluhang pagkilos ng empathy. Isa itong paalala ng mga artista, lalo na ang kinahangaan ng masa, ay may kakayahang gawing makabuluhan ng kanilang impluensya sa pamamagitan ng tunay na malasakit. Kaya talagang alam mo, si Bel ay tinaguri ang simbolismo ng kabataan sa bagong
bagong henerasyon ng mga Pilipino. Kasi nga, 'di ba, si Bel po kasi isang batang artista na kumakatawan sa bagong mukha ng kabataan Pilipino na may talent, may puso, at of course, meron din siyang kamalayan sa kultura ng ating bansa. Ang kanyang kilos ay nagpapakita na ang kabataan ngayon na hindi lamang nakatuon sa popularity o social media, kundi may kakayahan ding maging instrumento ng pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. So, yun po yung ilan sa mga masasabi natin na gawa niya, no, na grabe po yung kanyang ang kanya pong mga nagawa at pinaiambag. Kaya naman talagang sobrang hinangaan po siya ng mga Pilipino sa San Francisco dahil siya lang po yung kauna-unahan pa lang na Pilipino na talagang nakipag-bonding siya sa mga Pinoy doon. Talagang pinakita niya na kaisa siya at pinadama niya doon po sa mga Pilipino abroad yung yakap, yung miss na yakap ng mga Pinoy doon. Kaya talagang sabi nga, ginawa lahat ni Bel to out of love kasi alam naman natin na doon po sa ibang bansa may mga kumakalat din na mga flu, gano'n, katulad po dito sa Pilipinas, diba? Pero ginawa niya yun kasi parang gusto niya makarelate, diba? Kaya talagang si Miss Bel, naging usap-usapan, naging talk of the town doon sa lugar na yun kasi parang naramdaman talaga nila na nasa Pilipinas sila while they are talking to Miss Bel Mariano. Kaya talagang alam nyo, kung ako, deserve ni Miss Bel na kumita talaga tong movie na to kasi ginagawa niya talaga yung part niya, ginawa niya yung kanyang, hindi lang sa harapan ng camera, but still, she managed na talagang maipaabot yung mensahe, no, ng mga pamilya ng bawat Pilipino na naroroon po sa ibang bansa. Kaya naman, if you are one of the followers and one of the talagang humahanga kay Miss Bel, nasa right track ka, tamang tao talaga yung hinangaan mo. So, kayo po, anong inyong saloobin? Meron ba kayong experience with Miss Bel? You can jot down dyan po sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds Channel. God bless everyone!